So, most teams really do bent out na minsan, kung hindi single sniper, double sniper, or walang sniper. So ngayon, si Vaqueros will now have a chance to send this into a 2-0 frenzy laban sa Herbie Gaming team, which could lead to a Herbie Gaming fall sa ating standings. No? But for si Vaqueros, sinisimulan na nga nila ang potential Cinderella run na makikita natin maya't maya. Hintayin natin, ano nga ba magiging kalabasan na SBK versus HET dito lamang sa Mexico? Natanong ko sa sarili ko, no? Mexico. And napaisip talaga ako na, teka lang, this map talaga, napaka-random talaga. Maraming pwede mangyari na hindi mo asikas, na hindi mo ipapag-isipan, di ba? Sometimes it happens. Minsan, swerte ka at makahanap ka ng swerteng tagos na bala, random spray, and that might just be good luck para sa side ng team mo. And maybe, just maybe, sa side ng si Vaquero Esports, kung by Otek swerte sila ngayong araw, the 2-0 sweep might just be possible. As, okay, I like the strategy naman din dito na ginagawa ng HGT so far. CR control, make sure itong mid-side walang lumalabas na miyembro ng si Vaquero. Pag may nakita kang blacklist player na dumaan dyan, barilin mo daw. And this is CJ's job along with the setup kasama dito ni NL. And mukhang ito na, gustong pumasok na yung mga member dito ng SBK. Kaso nga lang first line of defense, hulog na. CJ, down. Alam ba nila na nakatago dito si NL? The grenade is thrown, does deal damage. Alam nila, aware. Tapos naman ngayon, the crossfires from both teams just falling into place. A site hindi mapasukan ng si Vaquero Esports and Herbie Gaming of an early pick loss. They are able to turn it around at makuha nila yung first blood dito sa Mexico. Alam, nainitan ata yung SBK doon, no? Parang nasa ali na sila, hindi pa nila kinomit. Natrap pa nga sila sa ginawa ng HGT dahil nga may coverage sila doon sa gilid box. Kaya SBK will most likely try to do it again hanggat sa gumana ng gumana. Kasi yun lang naman yung nakikita kong effective way para makapasok talaga na A eh. Hindi ko alam kung i-commit rather pa ng iba pa ng SBK pumunta pa ng B, knowing na covered ng HGT yung mid, kahit isa or dalawa nga lang actually, you know. So, SBK still juggling, men. Parang kinakapapa nila kung saan nga ba sila patungo dito. Pwede silang pumunta na A, rush in na nga nila kasi isa lang ang nakabantay dito. Pero wala silang masadong intel na nakukuha. Kaya for now, this will be most likely a passive setup for SBK to hope for the best na yung util na ibabato nila is enough to gather them info. Kasi nga mabilis lang makakapag-rotate ang HGT from B to A. Kaya ang ganda ng sinasakupan ngayon ng HGT. Not them even trying to go for Watermen. Kaya SBK, wala na silang ibang pwedeng puntahan pa kundi A. Kasi kung magagaling sila ng RS, mababasa din kagad ng HGT yun na mapupunta sila ng water. Kaya ngayon, this will now be an SBK buy time mechanic para sa kanila Air Max. Warning shot dito para kay CJ. Nare din NL. Naantay pa rin nila kung saan nga papatungo to. Gilid box throw of the nades here for HGT as well. Pero ngayon, smoked out na nga. Nanganganib na nga ba ang pwesto ng HGT o kaya tong isugal ng SBK with a very aggressive entry. 44. Wala pa rin nagtatangkang entry dito galing sa SBK. Lahat ng binabata nila men warning shots at ubos lang ng util. Buy time lang para sa side ng SBK. This is a passive HGT, men. Hinahayaan na nila na SBK na pumasok. Pinangunahan na nga nakagadiin nila. And now Z Brian also gets a double kill. Ared, quick trade as well. 3v2. HG still intact pero kayang quick off ni Airmax dito. Ared, wala na. Open up na nga ang ali dito. As now, SBK now found an opening dito sa may bandang B side. Z Brian now playing the pixel glitch. 30 seconds na nga lang. HGT will now be going in for the entry as the global risk. Nomad clears out the last remaining member ng si Vaqueros. HGT 2-0 start. Okay, si Vaquero cannot find the opening here, no? Well, that round nahanap nila yung B side kaso nga lang post plant. Unfortunately, napunta talaga sa kamay ng HGT. And well, let's see. Ano nga ba ang adjustment pwede gawin dito ng SBK? So far, CR, wala talaga sa kanilang kamay. They're not able to find any success dito sa lugar na to, dito sa lupa na yan. Smoke grenades tinapon para pampatigil, pampadeny lang ng information sa kanila. And just like that, Mexican standoff na.
na naman dito sa Mexico. And just both these teams, naghahanap lang talaga to ng opening kung ikaw ang nasa side ng SBK. Si Bakero, I feel like maybe a change of pace could be in order siguro kung binilisan nila ng onte. Fast push dito sa CR might just catch HGT off guard. I feeling ko sometimes those, I don't know, kumbaga left curves. Pag tinapon nila yan, pwedeng magulat dito ang mabigla ang HGT. Okay, Imnida. Onting labanan dito sa alleyway. Alam na niya na may tao dito sa loob na nakatago dun kanina sa forklift. Kaso nga lang ngayon, hindi pa siya kukulit lalo. At tatambay na lang. Taasan yung pasensya. And mid-side, parang gusto na to i-take out galing kay si Bakero Esports. So far, wala silang success. Di Brian una nakahanap. Ermac this time around. Kasama niya ang kanyang teammate. Trades. Great! Napakaganda. Galing sa side ng si Bakero Esports at this time around. Hindi pa nila. Itutuloy pa to lalo. Tapan lang ng granada dito. Pampa-deny lang ng impormasyon. Para this time around, it's for HGT not to know anyone is in mid-side. And this time, it is going to be execute ang kanilang gusto dito. May nagbabantay dito sa hanap sa dito si Aran para buti ng trades na pupunta para sa pwestuhan ng si Bakero Esports. Dark Angel finding for one. Kaso nga lang, di niya alam na may tao sa kanyang likod. And finally, si Bakero Esports, nakahanap sila dito ng butas sa depensa ng Herbie Gaming. Now, back to the mid push. And bibilisan ba nila yung pwestuhan nila dito? Hindi. Babalik tayo dito sa standoff. Yun. HCT. Tahimik lang sila, men. Feeling ko SPK. Ang atake naman nila ngayon is patagalin palalo yung ginagawa nilang play ng una. Or wala na silang ibang gawin pa kundi i-rush tong alley na to. Pero kayang bantayan nga ba ni NL yung parating na Ishida na nasa may bandang gilid lang. Kaya si Brian and NL, pwede silang magkita dito. Yun ang pwedeng opening na SPK na hinahanap nila. Kung uunti at uunti nila yung mga tao sa loob ng site, pag na-clear out nila yun, matatagalan ng HCT mag-rotate. Apakalayo pa ng pupuntahan nila. Unless default yung gagawin ng SPK, kuha mo na sila ng info, kuha rin ng pick-up sa malayong parte ng mapa, at saka aatake ang si Baqueros. After all, HCT, sila ang pumili ng mapa na to. They most likely will be able to read this off. Pero any outcome for SPK that requires a pick-off, okay na yun actually. Sigurado na yun. Nakabantay pa rin si NL dito sa water. Ishida nagtatangka na umentry dito pero pwede rin mag-crossfire dito sa Dark Angel kung tama lang yung timing. Pixel pick lang ang ginagawa ng si Baqueros, hoping na pwedeng may luminya dito. Nag-alert na at may nagtatangka na rin from one member of si Baqueros na papasukin na nga tong A-site na to. Smoked off pa rin. Natatakot pa rin ang SPK na pumasok kasi walang clear na information dito sa loob ng site. HGT, nalaro lang nila yung oras. Util dump na kagad. Ginagamit ng HGT yung oras para sa kanilang advantage. NL starts it off with a first blood over to Ishida. Ngayon, 5v4 na. Medyo nag-hesitate pa rin ba ang SPK? Pumunta na lang sila dito sa B. A pa rin ang kanilang atake dito. Nagpapulo na nga ng bala ang SPK. Double kill para kay Ared. Make it a triple for Ared. HGT knows how to use the utils to their advantage. Pinigilan nila ang SPK na mga pasok because of the util dump sa A entrance. Wala nang choice pang SPK dahil sa kulang ng oras, and HGT gets another round. Nahirapan talaga ang SBK para makahanap ng tamang pwestuhan dito, at least makahanap ng entry to any of the sites. And I feel like it's because of the initial fights that they take, no? Kasi napaganda sana ng ginawa nila nung one round. The one round that they won, they did a really, really good execute dito sa mid site. Tapos pagkatapos nila, hanapin yung pitas dyan sa mid, tumigil sila. At napaisip na lang sila, okay guys, paano natin to babagalin? Saan tayo pupunta? And I feel like that's the type of pacing na kailangan ipakita sa atin ng si Bakero Esports. Kaso nga lang, the team right now, different ideas in mind, no? So, with that, it's just now having to have this difficult, very, very difficult ways to find an entry to any of the sites. And it's always back to the drawing board for the side of si Bakero. Sige, pwede natin sabihin, itong mapa na to may pagka-GR sided nga.
as a lot of maps do actually. Kaso this time around, it looks much more difficult than it really does. Okay, si Bakero Esports this time, mid-side, at least nahanap nila yung pwestuhan. Kaso nga lang, si Nomad, napaganda na depensa dito. Ishida finding out the trade, and si Brian finally getting the pickoffs that they really needed. Sa ngayon, ito yung sinasabi ko, yung pacing na to, hanap ng tamang pitas, kumuha ng advantage dito sa numbers, lamang, and just like that, they are able to take it when they need. Kirby Gaming, nandito na, nagbabantay dito sa A site, kaso nga lang, an A hit, Imnida, nandito na, lumalaban sa forklift, naghahanap ng tamang pwestuhan, hanap ng tamang laban, at hinahunting na yung huling miyembro dito ng Herbie Gaming at si Bakero Esports, fighting back. Nakahanap sila dito, finally, ng pangalawang nilang panalo dito sa first half natin. HED, man. They were very close, man. Dikit na nga lang yung antas ng estado kanina sa SBK pati HCT. Kung para balanse lang yung opensa ng SBK at tama lang yung HCT. Nung simula na nag-adjust yung SBK, doon pa lang sa pwesto nila Dark Angel pati ni Ared, nakuha nila kagad yung ideya na parang pwede na kami kumuha ng pick-off talaga. Yung isa sa mga pinaka-importanteng aspeto talaga dito sa Mexico is pick-off game lang talaga. Ang hirap kumuha ng group up dito kasi nga ang dali mag-stack sa isang site at yun yung isa mga pinaka-epektibong strat dito sa Mexico, especially pag A yung kukunin nyo. Pero dahil nga lang mag-isa lang sila dito, gilid box lang yung kinocover ng HGT, baka pwedeng kumuha ng pagkakataon ng SPK na hamunin yung laban sa Ali at pag-entry sila dito sa A. Pero HGT wala pa rin silang binabutan na util dito para ma-delay ang SPK. Especially Zach and si Brian. Nomad. Sitting pretty lang doon, men. Kalmado lang siya. Alam niyang HTP yung magtatrabaho para sa kanya. Ang red, double kill. And HCT stops down the entry of SPK. Still one more sa Ali. And Imnida will be getting CJ. 3v3. Z Brian now down to his last legs. Ared nangangalahati na nga rin yung buhay. HTT mabilis ang rotate dito. Possible start of alert. Di sila magagaling sa water. Pupunta sila ng RS. Di alam nila Z Brian tsaka ni Ishida. Kailangan nilang mag-scout out dito. Shots being fired here by HGT. Z Brian now finds Dark Angel. Ito na nga ba ang pasok ng SPK na hinahanap nila? Di pa rin na nakikita si Nomad. Nakita sa pixel pick ni Imnida. Forcing it ay 2v1. Ared lumalaban pa rin. Pero di sapat sa kanya ang lakas ng SPK. They now find another round to tie it off. Pinantay na nila dito yung first half natin, 3-4-3, and this is the pacing that I've said. So far nakita mo, isang execute, isang malupit na execute, hanap ng isang lamang or kahit ng trade, and bagalan na naman nila ang kanilang pacing. Yan ang kailangan na bilis na kailangan nilang gawin dito. And sige, sabihin natin, pwede sila magtapon ng mga mabibilisang execute. Kaso nga lang, this time around, this is the style that's working for them. They need to stick to this. And I absolutely love it right now. Galing sa side ng si Bakero. Pero this time, feeling ko, yung HGT, nakatikim na ng style na to at parang ayaw na nila to paglabanan palalo. So now, they are going to slow it down. So, okay. Sabihin natin, it is both passive play and it's just both like a Mexican standoff na naman dito, no? Feeling ko ito talaga yung reason kung ba't yung Mexico, ito yung pangalan ng mapa na to, no? Kasi madaming Mexican standoff na mangyayari sa kahit saang parte ng mapa. Kaso nga lang si Ishida, actually medyo malalim na din siya. Dito sa ilalim, tingnan natin kung makahanap siya ng tamang pwesto. As, okay, grenades, tinatapon na sa labas dito ng CR. And mukhang gusto nila pasukan na tong execute mid-side, nakuha na nilang control. And gusto nila ituloy-tuloy na to. B ata ang goal. Ang gusto nilang kunin. Focus lang sa goal ang sinabi ng SBK. Kaso nga lang, ano nga ang goal nila? Kasi parang naguguluhan din sila dito sa kanilang desisyon. Di nila alam ang ano nang gagawin. And tuloy-tuloy na din gusto na pumasok dito sa A site as it is going to be an entry. Pasok na, hanap siya ng isa. Trade off, able to find for one CJ. Dark Angel able to find for another one. And Herbie Gaming
finding the defense once again for them. Nahanap sila ng isa pang round dito sa ating first half. Nahirapan ng SPK, kunin si CJ doon, and the buy time was good enough for CJ to call in some reinforcements as well para hindi siya ma-overwhelm doon. SPK really tried their best. Inubos nila util kagad ng maaga, kaya nung pagpasok nila doon sa site, wala na silang pwedeng iba to pa para mahiwalay si CJ or even ma-flash man lang siya. Yung full flash na yun, mahalaga yun para mag-take cover si CJ at saka nila lusubin sana. Pero because of HGT's patience and timing, nakuha nilang agad yung mahalagang triple kill ni CJ para mas umangat pa yung pwesto nila dito sa Mexico. Pero HGT, kahit sila mismo yung pumili ng mapa na to, hirap na hirap pa rin silang kumuha ng mga mahalagang pickups kumpara sa ginagawa ni SPK. SPK early game, ang lakas talaga na pinapakita nila. Iba yung dating na ginagawa ng SPK para makuha man lang si Arid o kaya si NL. Pero pag oras na ng post-plant, HGT, sila namumuna. Pero ngayon, early smoke na kagad, early util dump nga no? Parang binabato kagad ng SPK yung mga util pero hindi sila nagko-commit kagad. So, medyo maguguluhan talaga ang SPK dito sa kung ano yung magiging timing nila. Knowing na isa, dalawa nga lang no? 1-4 split, actually 1-3 split nga Isang ali, tatlong mid. Yun nga ba ang atake ngayon ng SPK? Isang mabilisang rotation dito kagaling kay Dark Angel patungo ng B. Kalmado ang HGT men. 1 minute and 8. SPK still confused men. Pwede silang mag mid. Pwede silang pumunta ng B kahit mag-isa lang. Pero dahil nga si Dark Angel kumukubra neto, mahirapan sila men. Isang bala lang yung e-entry doon kay Dark Angel. At pwede nga pa nga magkulat yun Kaya ito ang mahirap sa kalagayan ngayon ng SPK. Maagang utils ang binato. Kaya ngayon, may magagamit pa ba sila para makapasok na B-site Dark Angel? Gumana na yung pagiging patient niya men. Airmax will be getting Arid. Mahaba ang pasensya talaga ng HG pagdating talaga sa pagdepensa ng site Dark Angel with a huge triple kill. Para mapunta na naman sa HGT ang round na yun. Hindi mo na nakitang gumalaw pa ng kahit isang kalingkinan si Dark Angel para lang madepensahan yung site. HGT with a 2-point lead. Parang di nga alam ng SBK kung anong site ang gusto nilang kunin Medyo undecisive ang kanilang decision making pero this time mukhang mas alam na nila ngayon, mas focus sila sa kanilang goal. Oo, nakahanap na sila dito ng a site ng butas at naiwanan dito si Dark Angel on a 1v2 situation. Ganyan kabilis actually. Now, it's a 1v1 situation. Zach, yung C4, wala sa kanyang amay. Dark Angel, malayo kay Zach actually. Kaso nga lang, pwede siyang manglason dito kung hindi maalaga, kung hindi maingat itong si Zach. C4, natanim na. Playing forklift. Okay, so si Dark Angel, kahit saan siya galing, it does not matter for Zach. Okay, tapon ng granada, that gives out the location kung nasa na si Dark Angel dito gamit ng kanyang pistol. Tapon, baba, taas, hanap lang ng tamang pwestuhan. They're going for cover, hiding, shooting, finding, hanap lang ng iisang bullet dito para kay Dark Angel. Ninabas na niya ang kanyang sniper. Kaso nga lang, umiikot-ikot itong si Zach sa forklift at nahihirapan to si Dark Angel. And I don't know if he has enough time. I think he does. And napakalapit na yon. The retake galing kay Dark Angel. Nahanap pa niya at napunta tayo sa 6-3 scoreline dito sa ating first half. Grabe ang lala nun, Salvatore. Buong Pilipinas kinabahan sa ginawa ni Dark Angel doon. Ultimo, di na siya nag-colt doon. Pinilit nga lang ni AW kasi nawalan din ng bala yung colt niya, men. Tapos buti na lang talaga naka-speed kit siya. Kung hindi, yung 6 seconds na yun, men, hindi na yun magandang window para makuha pa ng HGT yung round na yun. So, di pa maganda yung magiging kakalabasan nun. Kung nakuha naman ni Dark Angel yung patay, di naman sa kanila yung round. Men, HGT, patuloy nyo talagang tinetesting ang Mexico. Dahil sa pagpili nyo ng mapa na to, men, gulat na gulat ngayon ang SBK sa pinapakita nila. Now, dami lang nasasayang na oras para sa side ng SBK para gumawa ng panibagong play pa, men. Kasi so far, HGT, basang-basa nila lahat ng ginagawa ng SBK. Mapa-ali push, mapa-passive play. Pati nga util dump, kayang counterin kaagad ng HGT. Kaya for SBK, this might be the chance for them to overcome all of the odds, men. Kasi nga, lalo't sila na ngayon ng global risk, sila man ngayon ang magiging passive. Lahat ng ginagawa nila from the start, ngayon magiging effective na. Air Max to testing talaga o nasa labas sila lahat actually, no? Silang dalawa dito ni Ishida. Pero kaya nga ba i-clear out ni HG? Ayun na nga, Nomad with a huge double.
At yung tanong ko kanina, nasagot kaagad ni Nomad with a double para ma-clear out ang mid. Ngayon, ang HTT nga ba, ilalaban nga ba nila ang mid? Hindi. HTT will dare to be the one to clear out everyone. Double para sa kanya in Zebra and taking down Nomad. Hindi na nag-iinit kayo ng HTT. Zaka with the final nail dito sa ating unang round sa second half. Nicely done here by SPK to scout out the very aggressive HTT. Kung ano mang lakas, kung ano mang energy ng pinakita sa atin ng Herbie Gaming nung sila'y nasa Global Risk, yan na ang linalabas ng SBK dito this time around. And now, SBK, they are finding themselves in a bit of a disadvantage. Nahulog dito si Z Brian sa kamay ni Dark Angel. Tapos lamang naman ngayon ang Herbie Gaming. Maganda to para sa side ng Blacklist kasi naman ngayon yung depensa ng Herbie Gaming mas mahina ngayon. And Ermac though, naghahanap siya ng mismong inisyatibo, parang tumulak dito at alam na siguro nila na walang katao-tao dito sa A site. Kailangan nila dito mag-rotate sa B. Ishida will try to defend. Kaso nga lang, masyadong maraming tao dito, but it's Imnida nakahanap ng impact, nakahanap ng value para sa si Bakero. 1v2 situation para kay Ermax. Ali naman ang kanyang dadaanan dito. Malalaman ba ng HGT na may tao na pala sa kanilang likod? I feel like the spacing here is bad for them. Kaso nga lang si Ared, the shot for him is perfect. Nahanap niya yung headshot. And just like that, Herbie Gaming, tuloy-tuloy lang daw ang kanilang momentum sa second half. And now, mid-site is going to be controlled, contested once again. Okay. HGT, this is really the most competitive HGT I've ever seen, knowing na sila na ngayon pumili ng mapa, sila dapat ang magdidikta ng pace. And as the Blacklist, you're supposed to adjust to everything that the Global Risk will throw at you. Pero in HGT, ever since the second half, excluding the first round of the second half, no, parang nakita mo talaga na HGT really wanted to fight everything dito sa mid. Tapos tsaka lang sila mag-clear out sa site. Ngayon, SPK naman ngayon ang naghahanap ng pagkakataon para gumawa ng play dito sa mid. This might be really important para sa SPK. Makita lang nila yung impormasyon na hinahanap din ng HG. Kakatunggaling nga ba sila dito na naman? Kiniklear out nga kanila yung gilid box. Nakita nila si Zach, pati si Inidan. Nomad and Ared. Nice trade para sa kanila. But Nomad will be getting a huge double. Pati na rin si NL. Ubos ang lahi ng SBK dito sa mid. Si Brian ang ala natitira. And Nomad galing pa sa malayo para matunghayan si Brian with HGT all over the grill dito sa SBK. 8-4. Mas galit na talaga ngayon ng HGT, no? Parang nagising sila. Sinabi nila, okay guys, ito na talaga, bawi na natin, and this is the HGT that we have known throughout this whole tournament. At ngayon, pinapakita nila yung kanilang lakas as they are going to just get another piece of passive play na naman dito. At least sa maagang part ng map na to, sa round na to rather, as mukhang gusto nila pumwesto dito sa ilalim. Naghahanap na ng tamang lugar. Kaso nga lang, may nagbabantay na dito. Ishida at saka si Imnida na nagsama-sama na din dito sa mismo loob ng B site. So, sa totoo lang, I don't like this setup because once the smoke goes down, feeling ko, pwede lang sila mabigla sa pinaggagawa ng Herbie Gaming na to. It takes one flash, and kung wala nahanap dito si Ishida, and it won't be great at all para sa side ng Global Risk. At ito na, papasok na sila dito. Ishida, ilan ang makuha mo? Ikaw ang importante na kailangan makahanap ng pitas. Nomad, able to find for Imnida. Ishida, nakahanap siya ng isa, kasama na ni Zach gamit ng kanyang sniper. Dalawa, galing sa side ng Global Risk. Dark Angel na lang ang naiwan dito this time around. Kailangan niya ulit gamitin ang kanyang pistol ng Colt. Kaso nga lang, di niya alam kung nasa ang
huling mga miyembro ng si Vaquero Esports, saan sila nakatago, anong setup ang kanilang ginagawa. And just like that, Zach with the M4, switching the guns, switching up the pace, and taking the round for the side of si Vaquero. No. And R2G, this is a really interesting match, man. Kahit ano talaga gawin ng SPK, merong pamalit kagad ng HGT. Vice versa actually, no? Like, kahit mataas yung lamang talaga ng HGT, feeling ko SPK could still start a rally. Malinis lang talaga nila yung pag-hold nila ng site. Which is one of the important things here dito sa Mexico. Lineup para sa HGT. Will this be the start for them to go for an early pick-off or early entry? Parang kung pinaparkour muna na ata nila yung info dito. But not sure kung ano niluluto ngayon ng HG. Iba to sa akin, nakita natin kanina. Same coverage pa rin para sa SPK. Si Brian mag-isa, pero isang mabilis ang rotation lang. Wala RSP pa ang SPK. May nagkapulo na nga ng bala dito ng Ermac. And now Nova with a double. Tinan mo nga naman kung sino may hawak ng XM. Nakakagulat niya na idol. May nakadalang shotgun. Zach double. My God, huge. Make it a triple kill para sa kanya nga and SBK. Nauna na nga ang HGT sa pagpapulan pero SBK sila pa rin ang nakatayo ngayon. 2-point lead na lang ang meron ngayon ng HGT with SBK still fight. Kahit anong baril gamitin mo, no? They are able to find for value. Sabi daw ng si Vaquero Esports, lalaban na talaga kami. Dalawa na lang yung agwat dito sa ating second half. Ngayon, feeling ko, galing sa side ng Herbie Gaming, yung mababagalang start na to, no? Wala silang masyado na hanap sa success. Sa totoo lang. If anything, feeling ko, nadadali sila ng onte dito. At, well, hindi talaga sila makapwesto, no? SBK, parang just now, heavily relying on their defensive setup. Di na sila takot. Kumbaga, iwanan yung kanilang kakampi. And they're just now, the confidence, no? Yung tiwala sa isa't isa na pag sinabi ko, ako na bahala dito, ikaw na sa ibang parte ng mapa, ako na bahala dito. Or in the other situations wherein is, gawa tayo ng setup dito ka pumwesto, mag-pick ka after ako makakuha ng contact. The trust from this team right now is on point and totoo lang, the shots that they're taking is on point. Kaso nga lang, dalawa pa ang kanilang kailangan ibalik dito para at least papunta to sa pantay na round. Granada, tinapon. Gandang damage para sa side ng SBK. Ermac, nakahanap ng swerte na headshot doon kay Dark Angel. Wala na yung sniper dito. Galing sa side, damage has been done. Tingnan mo ba naman yung mga HP ng mga blacklist? Pababa. Ito na, gusto nila pumasok, bumuwas dito sa A-side. CJ somehow is able to fight for the first pick. Nomad then is able to fight for another one. Z Brian though, yung nag-iisang anchor, nakahanap siyang dalawa. Kaso nga lang, yung mismo depensa, nagkulang ng onte. Now it's suddenly a 2-on-2 situation and L able to find it out and Arid as well. Nagde-depensa dito off the post plant. HGT, kahit kulang sila ng isang miyembro, napahanap pa sila ng a site and they're able to hold it off with 2 members to spare. And one more para sa HGT pero binibilisan nila kagad early para kay Edel. Di man lang natin nakita saan ba siya dumaan pero feeling ko SBK gusto ata nila kukunin kagad yung gilid box control min eh. Kaya ayun, nadali sila kagad ni Edel na alam mo naman talagang galit na galit. Gustong malakit ng HG. Tatapusin na nga nila tong serie na to. Ishida. And now, eto yung pagkakataon ng SPK para makapagsimula ng iba pang rally kumpara sa ginagawa ng HGT. Imnida versus Ared. Isang healthy na Imnida laban sa Ared. Naalanganin na nga yung buhay, men. Oh my God. Kahit sino kakabahan dito. Imagine Ared clutching this up. Matimingin niya lang talaga si Imnida or lalaroin niya na lang yung oras dito. Di pa natin sure kung ano pa yung utils na meron dito si Ared. Pero dahil nga nasa kanila ang C4 advantage, hindi niya na-clear out to. Mataas ang kumpiyansa ni Ared na walang tao dito. Pero si Imnida, saan nga ba siya magsisimula?
Yun, meron siyang flash. Kaya nga ba i-dodge to ni Arid? Nakita na nga sa FL. Name ni Da. Easy para sa kanya. Gawa na health advantage and maganda na nga rin ang tutok dito ni Minda. SBK 9-7. Gising na ngayon ang SBK. Ayaw pa daw nila to. Ibigay itong mapa na to, SBK. Kahit sa mabilisang gawain ng Herbie Gaming, napahanap pa nila, ikalmado ang kanilang sarili, and Ermac, nahanap ni si Dark Angel. So far, it's such a great pick-off itong si Ermac. Dare I say, siya yung MVP na tong map na to for so far. Nakahanap siya ng napakalupit na impactful kills, and he seem to continuing on in that thread. I like how SBK, no, sa maagang parte ng round, at least now, yung sagot nila sa pinaggagawa ng HGT is pagiging agresibo. Kaso nga lang, this time around, feeling ko masyadong agresibo naman ngayon ang pinaggagawa ng SBK, at nahulong na din to si Ermax of a push that should have been advantageous to him. Kaso nga lang, mukhang handa ang HGT sa kanilang pinaggagawa, sa mga tricks na gusto nila ipakita. Tingnan mo ba dito sa mapa? Imnida, nagbabantay dito. Sa second mid, kung may makahanap pa, Nomad, nakita niya, ayan na, impormasyon, tinapon, flashbang as well. Smoke grenade pa rin nandito para gumawa ng parang pader para side ng SBK. Hindi makadaan ang Herbie Gaming team dito. Kaso nga lang, gusto na ata Nomad i-hunting ito si Imnida. Kaso nga lang, nakatakas na din siya. CJ daw sa kabilang parte ng mapa, nahanap din si Kishida. Zach able to find for another one. Trades from both sides as 2v2 na lang to. CR nandito, nakatambay si Nomad. 20 kills na po siya. Siya ay yung X-factor naman ngayon ng HGT. Kaya ba niya to idala to a third map? Hindi, kasi Zebra ay nandyan para tigilan siya. Imnida in another 1v1. C4 itatanim na pwesto. Advantage na pupunta kay Imnida. One shot, one kill na lang ang kanyang kailangan mahanap dito, at nahanap pa niya for a 9-8 scoreline ngayon. Uulit ba tayo kagayang map 1, at will we potentially see a 10-8 score, or pupunta ba tayo dito sa overtime? Man, SBK, ginagawan talaga nila lahat para mapigilan si Nomad, pati si NL. Ganda na pinapakita na SBK from the mid fights alone. Walang masyadong lumalaban sa site eh. Kasi nga inuubos din kaagad ng SBK yung opensa ng HTT sa mid pa lang or even sa alley. So from B main, inuubos din ng SBK kung paano nagfe-fake out ang HTT. So dun pa lang, alam na agad ng si Bakairos yung takbuhan ng HTT, which is very, kasi kahit Dark Angel, kahit si Ared, hindi rin mga pwesto. So, isang malaking katanungan ng HTT kung makuha ba na itong round na to or SBK, will they be going to an overtime? Malaking tulong to para sa SBK kasi sobrang consistent nila ngayon, men. Yung rally na tinatayo nila ngayon is absolutely huge. Could you imagine, R2G, kung naitawid to ngayon ng SBK, one more round. No room for mistakes para sa kanila. 1 minute and 18. Binabato pa rin ngayon ng HGT ang lahat ng pangangailangan nila, which is number 1, to throw all of the utils. Very an important note, man. Ngayon, SBK, ito na. Start. Spray down. Kaso nga lang, Nomad. Uumpisanahan na to with the pick off onto Imnida. Okay. 4v5. Wala pa rin nalalaman ng SBK dito kung nasan nga ba lahat ng HGT. Lahat din dito umaasahan na may magle-lurk. And nice one for Ermax and Zach. Making this to a 3v1. Ang inaakala na HGT na madali na laban, hindi nga pala. Last year nostalgia nga ba to? SBK will be going to an overtime. Re-refresh ko lang memory nyo, men.
Gaon Gaming versus Herbie Wow. Gaming. Game number 2, compound. Herbie Gaming 9, Gaon Gaming 3. Nanalo pa ang Gaon Gaming doon. And oh my God, R2G. Nangyayari na naman. Herbie Gaming cannot close out the series. Ito'y natatakot na natin ako para sa side ng Herbie Gaming na balik pa to into overtime. Mexico, with all of the variables na mapaisip mo, lahat ng mga na masamang pwede mangyari dito, at mukhang yun yung nangyayari dito naman ngayon for the side of Herbie. Na ngayon, pag-isipan natin, paano ba nila to papananunan itong overtime? Nakita natin, Herbie Gaming, kahit papaano sila yung may experience advantage to this overtime round. Sinabi mo nga, they've been to more games at least for last season. And, well, sa totoo lang, with that alone, feeling ko, Herbie Gaming, kaya nila to i-close out. But SBK right now, on fire. Parang nararamdaman nila sa sarili niya na kayang-kaya nila to. At ito na, ang ating overtime first half po natin. SBK naman ngayon ang BL. Nomad, naghahanap dito sa mid-side, pero mukhang agresibo lang ng kaaga-agahan ang ginagawa dito ng HGT at hindi naman talaga nila itutuloy. Pero this time, alleyway push from the side of the Global Risk. As hindi nila tutuloy. Onting hesitasyon from the men in blue. And oo, mapapa-execute na din tong si Bakero Esports. Dito CR, first round of control. Ermac, nakapasok na. Alam na nila, walang katao-tao dito. Ngayon, kagaya ng nakita natin nung first half, take early control ng CR, i-deny yung impormasyon sa inyong kalaban, at bagalan ang pacing at ituloy-tuloy na lang maghanap ng ibang petas dito sa ibang parte ng mapa. So ngayon, siguro naman yung buhos na gagawin dito ng si Bakero Esports, muling gagana. Zac, almost able to find one, pero si Ishida ang unang makahanap ng first blood, traded out galing kay Ared. Gusto niya tuloy-tuloy to, kaso nga lang sa alleyway, inibit na ang mga miyembro dito ng Herbie Gaming. And Eldo, nahanap pa si Zac. The damage has been done though, Salvatore. Oo, he was found, but tinan mo ba naman ang buhay ng huling miyembro dito ng Herbie Gaming? Now it's a 2v3 retake. Oh my God, NL. What a turnaround, Zac. Nakalinya na, hindi niya pa na-trader Max, pero sila pa rin ang lamang ngayon. Either way, SPK Oras ang kanilang investment ngayon. And Nimnida will be clearing out NL and SPK 3 rounds as they get the win. Pero will HGT be able to recover yung extra 4 rounds na to, men? Isa to sa mga kinakaabangan talaga ng SPK para mabawi nila yung lackluster second half nila kahit papano. Pero grabe nga naman yung rally na binato nila. Hi. Yung effort ng SPK, gumawa ng sangkaterbang play na hindi nakaka-recover ng HGT. This is crazy stuff here for SPK. Totoo, totoo. This will be an absolute crazy outcome kung talagang pumalya pa ang HGT dito. Nasa kanila na nga yung panalo. Pero nababawi pa rin ng SPK, Imnida, and Air Max. Tatawagin na nga nila ngayon ang opensa. Marami na silang balak dito. Si Imnida pa lang ang naglalurk. Pero sitting lang dito si Ishida sa may bandang Ares. Gugo ba nila? Gugo nga ba nila? Wala pa rin silang util na binabato. Puro smoke lang. Pero lahat yon galing sa B-main lang. Pero i-commit na tataw ng si Vaqueros. Wala na silang ibang pwedeng puntahan pa kundi eto na lang. Grupo-grupo na nga sila. Godbox clear para sa side ng si Vaqueros. Si Zac kukunin kagad si CJ. Ngayon, ang si Vaqueros nasa kanila ngayon ang mid. Nomad and Dark Angel dali-dali sa pagpunta. Pero di pa rin nila nakiklear out kung nasaan si Nomad din pati. Kaya ngayon, saan mga ba sila patugo pa? Pero this is still a ticking time for the side of si Vaqueros. Habang tahimik pa sila, ito ang pagkakataon ng HGT na para nipisan yung options ng SBK. 45 para gumawa ng play ang si Vaqueros. Tahimik pa rin sila pagkatapos ng una nilang pick of Nomad and NL. Wala pa rin rotation na nagaganap. But for SBK,
baka magbago ang puso nila. Ayaw na nila na A. Lahat sila dito nakastack sa mid. Pero si Imnida, mag-isa lang sa site. Anong niluluto ngayon ng si Vaqueros? HGT, nasa kanila ngayon ang pagkakataon para mag-rotate ng mabilisan. Zac kukunin sa Dark Angel. Pero SBK bigla na lang nagpaulan sa labas ng B-main. Airmax at Ishida. Isa grabe nga naman yun. MVP-like play from Ishida as si Vaqueros gets 2 consecutive in this overtime. Pare ko, tinatanong mo kung ano ang linuluto ng si Vaquero Esports. Ako, yung tanong, yung sagot sa tanong na yan ay hindi ko alam, pero kung ano man ang kanilang niluluto, gusto kong kainin. Kasi right now, si Vaquero Esports showing off the best performance that they've had so far dito sa buong tournament na to. And now the chance para gawing map point. Muli, itong map na to, itong series na to is in their hands. Dual, alleyway push. Dalawa gustong makahanap dito, kaso nga lang insert lang daw. Kunin itong parte ng mapa, mang-iwan tayo ng isa, leave that insert. Sa ngayon, tamang hintayan lang. Dark Angel finally finding value. Triggers Imnida para makahanap ng ibang pwesto ng lugar. Kaso nga lang sa CR, Z-Brian, Zac, tatlo na pala ang kanilang pitas na nahanap dito sa CR side. Tapos gusto naman ngayon makahanap, makahunting, makapag-compensate sa pagkakamali ng ginagawa ng kanilang teammates, trying to make what's wrong right. And dahil dyan, pinarusahan sila ng si Vaquero Esports at mukhang map point, series point na po ang si Vaquero Esports dito, pare. And this is the best performance that I've seen from them so far. Si Vaqueros making a statement. Isipin mo, pinako na nila ang Herbie Gaming sa 9 after being down as huge as 4 points entering into second half. Akalain mo nga naman, nagawa pang bawiin ng si Vaqueros. Apakalaki nun, HGT on the apex of getting it into map number 3. Sobrang pulido na ng depensa nila, pero nahanapan pa rin ng butas ng si Vaqueros. Now, yung advantage ngayon ng Herbie Gaming, nasa kanila na sana yung global risk. Strong side na yung nakuha nila. Nakuha pa rin ng aggressive na SBK yung 3 rounds na yon. SBK, uulit at uulitin lang nila yung ginawa nila nung second half nung sila yung global risk para makuha na itong panalo na to. They are 1 round win away, R2G. Imagine the headlines na mangyayari mamaya or bukas sa gagawin ng SBK ngayon. Pero unang laro pa lang nilalabas nila kagad yung 110 nila. Meron pa silang laro mamaya and wala nang tayong aantay. Ito na, the potential final round for Herbie Gaming as SBK is now in map point. Early pick of Aligeza and SBK will now be leading the charge. 2 versus 1, mabilisan. Airmax, double para sa kanya. SBK closes out.